Gusto mo bang lumago ang maliit mong puhunan? Take the risk and be your own boss at mag-generate ng additional income para sa pamilya mo. Nandito ang 7 business ideas na pwede mo nang simulan agad-agad sa halagang 5 to 10,000 pesos only. Number 1, sell home cooked meals or food trays. You can never go wrong with food kasi basic needs to ng mga tao. Babawasan nila ang mga expenses nila sa iba't ibang bagay but never sa food. They will always spend for food. Kung magaling ka magluto, you can start selling home-cooked meals sa community nyo or food trays, special order para sa may mga celebration or potluck at dun sa mga taong ayaw ng magluto. Talagang patok na patok ito. Pwede kang magsimula ng ganitong business as low as 5,000 pesos. Kayang-kayang palaguin ang puhunan mong ito kung consistently na masarap at kalidad ang mga luto mo. Remember to focus on the quality of the food dahil hindi ka babalikan ng mga customers mo kung hindi sila nasarapan sa luto mo. Para makakuha ka ng feedback sa luto mo, ask them right away kung nasatisfy ba sila para you can also improve your cooking in case may mga feedback silang dapat mong i-incorporate sa business mo. Number 2, lugaw, arroz caldo, or goto business. Sa Pilipinas, kahit mainit, staple food ang lugaw. Walang season-season dahil ang mga Pinoy talagang mahilig sa lugaw. Dahil maliban sa mura na, ay talagang nakakabusog pa. At sa lugaw ay talagang tutubo ka ng doble. Remember yung naging milyonaryo sa lugaw na taga Laguna or more popularly known as Lugaw Queen? Nagsimula lang siya sa more than 1,000 pesos na puhunan and on the same day, dumoble ang puhunan niya. Para mas balik-balikan ka ng mga customers mo, ang lugaw mo ay gawin mo tong creative, yung something na wala sa lugaw ng iba. Pwede ka din gumawa ng mga strategy para balik-balikan ka nila. Like, pag nakakain sila ng 10 times sa tindahan mo, libre yung pang-11th nila. Maging madiskarte para mas lalong maging profitable ang business na ito. Number 3, personalized gift box or giveaway souvenirs. Dahil tapos na ang pandemic, ang mga tao ay balik sa pagse-celebrate ng mga milestones at special occasions. And this also means na every time may celebration, may pag-giveaway ang mga celebrants. So dahil sa need na ito, you can start your own gift box or giveaway souvenir at maaari kang magsimula with only 5,000 pesos. Maraming mga gift box ideas na pwede mong gawin, like personalized mug na may shawl, notebooks with pens, hairbrush with mirror, coffee press with mug, bamboo tumblers, beauty boxes with body wash or scented candles, etc. Make sure to do your research para alam mo kung ano yung pinaka-in-demand para mas maging successful ang negosyo mo. Number 4, homemade baking business. Halos lahat ng tao mahilig sa dessert, kaya for sure, patok ang negosyong baking. Sa business na ito, pwede kang mag-start sa halagang 5 to 10,000 pesos for your ingredients and packaging materials. Gumawa ka ng FB page, TikTok, or Instagram page para i-market mo ang products mo or i-post mo sa mga FB pages sa lugar nyo para mas makilala ka. Pwede ka din gumawa ng mga strategy para matikman nila ang iba't ibang products mo. Like, if bumili sila ng isang cake, lagyan mo rin ng isang free cookie para pag nasarapan sila sa cookie, o-order na din sila no next time. Meron niya akong kilala. Dahil sumikat at naging mabili ang cake business niya, ay nakabili na siya ng bagong bahay at kotse. So sa halagang 5 to 10,000 pesos, samahan mo pa ng sipag at tiyaga, magiging profitable itong business na ito. Number 5, mini talipapa. Ito ang business na siguradong kailangan ng mga tao. Magtayo ka ng mini talipapa na may fresh meat, gulay, frozen goods, etc. Masosolve nito ang pangangailangan ng neighborhood nyo na hindi na magpunta sa grocery or sa palengke dahil lahat ng ingredients na kailangan nila sa pagluluto ng ulam available sa tindahan mo. Pwede ka din magbalot ng mga gulay na pang chop suey or pinakbet para mas maging convenient sa mga customers mo. Yung iba, ang ginagawa,
nag-o-offer sila ng free delivery kung medyo malapit lang naman yung lugar. Pero kung may kalayuan, nag-charge sila ng additional 20 or 30 pesos. Kung baga, para kang mini Monterey, pero sa mas murang halaga. Dahil basic needs to ng mga tao, siguradong kikita ang negosyo mo. Number 6, buy low and sell high business. Kung ayaw mo naman gumawa ng sarili mong products, pwede mong gawin ang business model na ito, na kung saan maghahanap ka ng supplier or manufacturer na nagbebenta at the cheapest price at papatungan mo ang produkto nila. Marami akong nakikitang nagbebenta ng tumbler, pet supplies, clothes, shoes, diapers, etc. Kagaya ng mga pwesto sa Divisoria or sa mga palengke, bibili sila ng mga damit sa Taytay na sobrang mura at papatungan nila. Karamihan ng makikita mo, doble ang patong. Example, nabili nila ng 35 pesos ang isa sa Taytay. Ibebenta naman nila ito ng 70 pesos. Try mo na ang negosyong ito para lumago ang pera mo. Gusto mo bang kumita habang natututo? Meron po kaming 200 pesos giveaway kada video. Gawin lang po ang steps na ito. Number 1, like, share the videos, and subscribe to the channel. Number 2, comment your learning sa video na ito. The best comment or learning will win. 2 winners of 100 pesos GCash will be given away every video. Winners will be announced sa susunod po nating video. Be ready to send your proof of liking and sharing the videos and subscribing to the channel. Number 2, proof of ownership of the YouTube account should you be chosen as a winner. Sali na to earn GCash today. Number 7, ihaw-ihaw business. Mahilig ang mga Pinoy sa mga tusok-tusok at food trip, kaya tiyak na profitable ang ihaw-ihaw business. Maliit lang ang capital nito at for sure, sa unang araw pa lang ay kikita ka na. Marami nga akong kilala na nagsimula sa ihaw-ihaw business at nakapagpatapos sila ng mga anak nila sa kolehiyo. Ito ay isang patunay na matagumpay ang negosyong ito. Marami din ang umu-order nito in bulk para sa mga celebration at mga potluck sa opisina. Ito ay isang way para mapalago mo ang maliit mong puhunan. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope this will prepare you for your financial journey this coming 2024. Good luck!